Medyo horror lang. Kwentong aswang, kababalaghan, misteryo na may konting pagkabarbero. Kung bago ka pa lang dito sa akin channel, baka naman pwede kang mag-subscribe. Kasi kung hindi, ikaw din, makakakita ka ng Mumu mamayang gabi. Huwag mo din kalimutan i-click yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload ko. Hindi katulad niya na bigla na lang hindi nagparamdam sa'yo. Tara simulan na natin ang kwento. February 3, 2016, Wednesday. Ako si Jay, isang simpleng third year high school student na ang tanging pangarap ay makapagtapos. Wala akong ibang iniisip kundi ang pamilya ko at magiging kinabukasan ko. 5:30 AM nang tumunog ang alarm sa aking cellphone. Agad akong tumayo mula sa pagkakahiga. Dali-dali kong binuksan ang ilaw at kinuha ang tuwalyang nakasabit sa pintuan ng aking cabinet. Hinanda ko na rin ang uniforme kong susuotin ko at saka ako pumasok sa banyo. Pagkapasok ko pa lang ng banyo ay, sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang akong kinalabutan. Malamig sa banyo at daig pa nito ang di aircon na kwarto. Hindi ko na ito pinansin at naligo na lang. Ngunit, sa kalagitnaan ng aking pagligo, nagulat ako nang biglang may kumatok sa pinto. Mabagal, malakas at nakakatakot. Hindi pang karaniwan. Sigurado akong hindi si mama yun dahil mabilis kumatok si mama at sinasabayan niya ito ng sigaw. Hindi rin pwedeng si papa dahil kung si papa yun ay malakas at mabilis dapat ang katok. Sino yan? Aking sigaw. Walang sumagot. Mas lalo akong kinalabutan ng maramdaman kong may dumaan sa aking likod. Napalingon ako. Wala akong nakita. Tanging ang pader lamang ang aking nakita. Walang hinto ang pagkatok. Mabagal pa rin ito at malakas. Doon ko nararamdaman na parang may humihila sa akin ngunit nilabanan ko yun. Pumikit ako at marina nanalig sa Diyos. Pagkadilat ng aking matay, siyang paghinto ng katok. Dali-dali kong hinablot ang tuwalya at binalot ito sa ibabang parte ng katawan ko. Halos madapa ako nang lumabas ako sa banyo. Nakita ko si mama naghahanda ng almusal. Jay, nak, anong problema? Agad niyang tanong sa akin. Halos mangilid ang luha ko dahil sa takot. Ma, hindi niyo ba narinig? May kumakatok sa pintuan ng banyo? Taranta kong sigaw. Tumawa lang si mama at tinapos ang pisngi ko. Nak, pagod ka lang siguro. Nagbihis ka na at kakain na tayo. Sabi niya habang hinaplos ang pisngi ko. Baka nga pagod lang ako. Hindi ko na inisip at dumiretso sa kwarto para magbihis. Ngunit pagpasok ko pa lang ng kwarto ay pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Takot. Matinding takot ang aking naramdaman ngunit nanalig ako sa Diyos. Alam kong hindi ako pababayaan ng Diyos. Nawala ang takot ko at huminga ng malalim. Nagbihis na ako at lumabas ng kwarto. Nakita ko si Papa na kumakain na, habang si Mama naman ay nagbabasa ng dyaryo. Kumain na ako at pumasok sa eskwelahan. Pagdating ko pa lamang doon ay sinalubong na ako ng kababata kong si Keith. Kwento ko sa kanya nangyari pero tinawanan lang ako ng hayop na kaibigan kong yun. Pagsapit ng chemistry class, ay tsaka ako nakaramdam ng kakaiba. Bigla akong nakaramdam ng matinding pagod, sakit ng ulo, antok, takot at pagsisisi. Hindi ko alam kung bakit. Nakatulog ako at pagkagising ko ay wala na sila. Keith! Nasaan na kayo? Ang aking sigaw. Maliwanag pa sa labas ngunit parang at the same time madilim. Binuksan ko ang bintana ng classroom at agad kong pinagsisihan yun. May dalawang lalaki at isang babae na di kalayuan sa classroom. Nakita ko kung paano nila puwerseng hinubaran ng babae. Rinig na rinig ko ang hinagpis sa tiyak ng babae. Nagmamakaawa ito at pilit na kumakawala sa hawak ng dalawang lalaki. Those men penetrated her, laughing their ass off every time na dinudugo yung babae. And I'm just here standing and watching.
The bright light I saw earlier is not the sun shining. Meron dong isang drum. May apoy ang drum at hindi ko alam kung para saan yun. Napahigtad ako nang makita kong may kinuwang lubid yung lalaki. Binihisa nila yung babae and tinakpan nila ng panyo yung muka. Hanggang sa makatulog na yung babae. Tinali nila yung lubid sa leeg ng babae. It looked like a suicide. Then, pinatay nila yung apoy ng drum. They turned into my direction and in that moment, nagising ako. It was a dream within a dream. Pagtingala ko ay nakita ko ang nag-aalalang mukha ni Keith. He's asking me if I was okay but I didn't respond. Wala ko sa sarili eh. The next day, I don't know why, pero may nag-udyok sa akin na pumunta sa library. I don't know kung bakit humingi ako ng copy ng class picture. Class picture ng mga grade 9, section 2 of year 2001. Pero kinalabutan ako. I saw the girl I saw in my dreams. Nasa picture siya. Dali-dali ako nagpaalam sa librarian at tumungo sa guard. I asked the guard kung kilala niya ba yung babae and he said yes. Sabi niya, that girl was raped and made her death look like a suicide. The suspects are already arrested and he even asked me kung bakit ako nagtanong tungkol sa girl na yun. Sinabi ko na, wala lang. I returned the photo to the librarian. I still don't know why did I saw that. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell